Bakit kaya may mga opisyal na meron ng mataas na posisyon, malaking sweldo at kapangyarihan pero nagagawa pa rin magnakaw ng pera ng bayan? Hindi ba sapat ang kanilang kinikita? Hindi ba nila alam ang epekto nito sa mga ordinaryong mamamayan? At higit sa lahat, bakit handa nilang isugal ang kanilang pangalan, karera at kinabukasan para sa pera? Maraming tao ang naniniwalang ang ugat ng korupsyon ay pera. Pero sa totoo lang, kadalasan ay hindi pera ang tunay na ugat. Ang ugat ay ang pagnanais ng tao na magkaroon ng higit pa kaysa sa kailangan niya. Kapag ang isang tao ay nakapasok sa posisyon ng kapangyarihan, biglang nagbubukas ang mga oportunidad. May kontrol siya sa pondo, may impluwensya siya sa mga proyekto, may kakayahan siyang magdesisyon kung saan mapupunta ang pera. At dito nagsisimula ang tukso. Sa umpisa, maaaring maliit lamang. Ngunit habang lumilipas ang panahon, lumalaki ang halaga at lumalalim ang pagkakasangkot. May kasabihan, power tends to corrupt and the absolute power corrupts absolutely. Kapag naniniwala ang isang opisyal na hindi siya mahuhuli, mas nagiging madali ang paggawa niya ng maling bagay. Unti-unting nawawala ang pakiramdam ng pagkakasala at naging normal na lamang ang pag-abuso sa pondo ng bayan. Isa sa mga pinakamalaking pagkakamali ng tao ay ang paniniwalang may halaga ng pera na magpapakontento sa isang sakim na tao. Ngunit maraming opisyal sa iba't ibang bansa ang nasangkot sa mga eskandalo kahit meron na silang milyon-milyon. Bakit? Dahil ang kasakiman ay problema ng walang katapusang pagnanasa. Kapag nasanay ang isip sa pagkuha ng hindi kanya, palaging may susunod na halaga na gusto niyang makuha. Ang pinakamalungkot na bahagi ng korupsyon ay ang mga taong naapektuhan nito. Kapag may pondong nawawala sa isang proyekto, maaaring may paaralang hindi natatapos. Maaaring may ospital na kulang sa kagamitan. Maaaring may kalsadang hindi naaayos. Maaaring may pamilyang hindi nakatatanggap ng serbisyong dapat para sa kanila. Habang ang ilan ay yumayaman, libu-libong ordinaryong mamamayan ang nagbabayad ng tunay na halaga. Maraming corrupt officials ang naniniwalang hindi sila mahuhuli. Iniisip nila na sapat ang kanilang impluwensya, sapat ang kanilang koneksyon, sapat ang kanilang kapangyarihan. Ngunit walang posisyon ang permanente. Walang kapangyarihan ang walang hanggan at walang lihim na habang buhay na naitatago. Maraming dating makapangyarihang personalidad ang kalaunang naharap sa investigasyon, paglilitis o paghusga ng publiko. Kaya bakit nasisilaw sa pera ang ilang corrupt officials? Dahil sa kasakiman, kapangyarihan at paniniwalang hindi sila mananagot. Ang problema ay hindi kailanman naging kakulangan ng pera. Ang problema ay kapag ang konsensya ay napalitan ng pagnanais na magkaroon ng higit pa. Sa huli, ang tunay na sukatan ng isang leader ay kung gaano niya pinagsilbihan ng mga taong nagtiwala sa kanya. Dahil ang pera ng bayan ay responsibilidad na dapat ingatan para sa kapakanan ng lahat. Kung naniniwala ka na ang pera ng bayan ay dapat para sa bayan, i-like mo ang video na ito. I-share mo para mas marami ang makaintindi kung bakit mahalaga ang accountability sa gobyerno. At kung gusto mo pa ng mas maraming ganitong content, mag-follow ka sa Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa YouTube channel natin.